ay gigil na gigil ngayon. Bakit ba itong si Senator Bato, mga kababayan, ay hindi na makatulog, Myra's Channel? Bakit ba itong si Senator Bato hindi na magkanda-ugaga? Mga kababayan, naglabas na po ito ng pahayag ang ICC na uhulihin na rin ata ang mga co-perpetrators, mga kababayan. Oh. Kaya ngayon, itong si Bato ay hindi na mapakali. The Philippines, it is widely talked about the arrest of our former president, President Rodrigo Duterte. The government needs to find out who these 30,000 supposed victims are. Because without the names of the 30,000, there is no case based on her earlier statement. So it's not necessary to actually present the 30,000 or 10,000 or 20,000 so-called victims to the court. Your first question was about the legal representation of victims. So victims that maybe have suffered harm because of the crimes that are under the ICC jurisdiction that are related to the case that is ongoing, they may be allowed to participate in the proceedings. For that, they have to request the authorization of the judges to participate in the proceedings. And if they participate, we need to look at the issue of their legal representation. Do they have the financial resources to have lawyers, or the court may be able to offer them the legal representation and cover the costs for that. It's something that is totally different from the question of establishing the nature of the crime, whether there was a widespread or systematic attack against civilian population. That's something that is the burden of the proof is, of course, on the ICC prosecutor. He has to demonstrate before the judges the existence of the crime and the contextual elements of the crime against humanity, so the existence of a widespread or systematic attack against the civilian population, as I mentioned at the beginning. Do the prosecutors need to present, if their allegation is there were 30,000 victims, do they need to present all the 30,000 victims, or just establish a pattern of the crime alleged or accused of the former president? I think that it would be, of course, for the judges to verify the evidence that is presented by the prosecutor. If we look at other cases, yes, there is a need to establish that there is a pattern of attacks, and that within this pattern of attack, there were crimes such as murder, rape, torture, or other crimes. And then this would eventually qualify as a crime against humanity. And then the question of the personal responsibility of a suspect will be asked. At this point, will there be more cases filed against Duterte? There are talks that torture and rape charges will be filed against him. And when will the arrest warrants against these co-perpetrators be issued? Bigla nagpatalasta sa ayop. Loko ka. Yayariin tayo dito, mga kababayan. Dito kasi bawal pag ganito eh. Hindi naman ako naka-premium. Well, if I start with the second question, the ICC prosecutor and his office are continuing to investigate, and if they have sufficient evidence, they will present it to the judges, and then the judges will decide whether to issue some appears, arrest warrants, or to decline the requests. But the investigation is are ongoing, and confidentiality is key element to ensure the success of an investigation. So we cannot actually give more details on that. Regarding your first question, in the initial... Dito, mga kababayan, yung confidentiality daw nito baka mamaya isang ano na naman kasi nakita natin kung paano yung pamamaraan na ginawa kay Digong Duterte. Sobrang yung confidentiality ay talagang hindi po ito nag-divulge sa kung saan-saan. Not even the mainstream media ay hindi po nila alam. 'Di ba? Remember, ilan lang tao yung nakakaalam noon. Nagulat na lang ang lahat. Inabangan na si Duterte doon sa pagkagaling po doon sa dahig. At yung kanyang yung arrest warrant, mga kababayan, wala din nagbukas. So hindi, kaya po itong si Bato de la Rosa ay hindi sumama sa Hong Kong kasi sabi nga niya, nabalitaan niya na meron talaga na arrest warrant. Kaya lang yung arrest warrant ay hindi nila alam kung sino yung tao na nandoon sa loob doon sa arrest warrant mismo kasi ito ay very confidential, nakatakip, naka-sealed. 'Di ba? Nakalagay doon confidential. Secret, mga kababayan, ang nakalagay. O ngayon, ayaw daw niyang i-divulge, ayaw daw niyang sabihin. So depende pa rin doon sa
mga ICC judges kung kailan po lalabas. Pero of course mga kababayan, yung mga salita na yan, expect nyo na malapit na talaga. Kaya ngayon, itong si Senator Bato ay hindi na mapakali. Baka nga hindi na po makatulog ang loko. Kita nyo naman yung kanyang ngit-ngit kanina doon sa hearing ni Amy Marcos. 'Di ba? Galit na galit siya kay Secretary Boying Rimulya. Bakit ganoon ang ginawa nyo kay Tatay Digong? Pilipino rin naman yung tao. Pilipino rin yung tao. Ba't yung mga biktima hindi Pilipino? 'Di ba? Big Soreta, shoutout Vilma Publica. Sir GP, bakit rape victim ba si BP? Sabi niya, mga kababayan, 'di ba? Kinakabahan si Bato kahit anong oras, sunod na siya. Yun nga po eh. Wala tayong makuha ngayon na balita tungkol kung sino at kailan yung mga susunod. Pero of course, dito makakakuha kayo ng mga balita na yan. Abangan nyo lang si Trillanes, abangan nyo lang si Attorney Conti. Sila lang ang makakaano yan. Kapag si Trillanes naglabas na ng mga mahiwagang mga salita, sigurado, ha, may kalalagyan ka na ba to? At sabi mo ha, panindigan mo na kapag nandiyan na yung warrant ng ICC, si Trillanes mismo ang magpoposo sa'yo. Sabi ni Paparoni, sana kunin na din si Bato ng Interpol para masao. Yun nga po eh. 'Di ba? Para magsama na siya kay Digong. Alagaan niya doon yung matanda. Hindi, ang ibig sabihin Charlie Whiskey, nakita natin nung, 'di ba itong papel, yung mismong warrant of arrest, wala pong basta-basta nagbukas nun. Hindi, kaya nga si Bato, 'di ba, hindi siya sumama sa Hong Kong kasi alam niya baka mamaya kapag kabalik niya, kasama na rin siya sa mahuhuli kasi hindi niya alam na yung pangalan niya wala naman doon sa arrest warrant. Si Digong lang yun nandun. Wala ngang ni isa sa nakakaalam. 'Di ba? Nalaman na lang yon nung binuksan. Pero nung una, ayaw yan ipakita. Ayaw rin ipaalam doon sa mga ibang mga mainstream media. 'Di ba? Walang nakaalam yan. Nakita na lang natin yung mga pulis ay gumagalaw na. 7,000 na kapulisan pinadala sa Davao. Yun na yung hudyat na mayroong mga uhulihin. 'Di ba? Tapos nakita natin si Digong bumalik sa airport pa lang, inabangan na. So, hindi malayong mangyari na ang paghuli kay Bato de la Rosa ay ganun din. Kaya lang malamang sa Senate to hulihin. 'Di ba? O, tama. Ma'am Myra's channel, malapit na sila magsama-sama doon. Total, yan naman ang gusto nila eh. 'Di ba? Yan naman ang kahilingan nila eh. Magdasal-dasal ka na ba to? Sobrang yabang mo, paawa ipik ka ngayon, magtago ka sa saya ng nanay mo. Anyway mga kababayan, hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagsama nyo ngayon. Ang lahat ay okay naman, ano? At least kahit papano may napanood kayo, hindi yung nakatuto kayo kay Amy Marcos. Lahat nabubuwisit sa kanya ngayon. Okay? So maraming salamat po ulit at magandang hapon. Ingat po kayong lahat mga kababayan. Thank you.